Si Yahweh ay aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Tayong lahat, ang pagkadakila niya ay ihayag at ang pangalan niya ay purihin ng lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko po ang araw na ito nawa pangunahan niyo kami sa aming gawain, higit sa lahat ang aming pastor na magbibigay ng mensahe. Lord, muli salamat sa panibagong linggo dahil muli kami ay nagsama-sama at magpupuri sa iyo. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat. Amen at amen. Inaanyayahan ng ating Panginoong Hesukristo ang mga nagsisiibig sa Kanya, na tunay na nagnanais na pagsisihan at talikuran ang kanilang kasalanan, at nagnanais na mamuhay sa kapayapaan na kasama ang isa't isa, kaya ating ipahayag sa Diyos ang kasalanan natin sa Kanya at sa isa't isa.
Tunay ng ating Diyos ay tapat at banal. Kaya mga kapatid, atin pong pakinggan ang mabuting balita. Sa umagang ito, tayo po ay pinatawad na ng ating Diyos. Purihin ang Diyos. Amen.
Tayong lahat po ay sama-samang dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Diyos na siyang may likha ng mundo na aming ginagalawan. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na tapat at banal. Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming pangailangan. Diyos na kailanman hindi kami pinababayaan. Maraming salamat po. Salamat din sa umagang itong kaloob mo sa amin, na sa gitna, O Diyos, ng patuloy naming pagharap sa COVID-19, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan ay aming nararanasan. Salamat sa panibagong linggo na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Salamat, Panginoon, sa kagagalingan sa aming mga pagkakasakit. Salamat at ang iyong kasaganaan ay tunay na patuloy mong ipinababatid at pinararanas sa iyong mga anak. Sa mga sandaling ito, Panginoon, marami po sa aming mga anak, mga sanggol, mga bata, kabataan, mga kababaihan at kalalakihan na mayroon pong mga karamdaman. Hindi lamang physical, maaaring ito ay psychological, spiritual, emotional, mental. Salamat po, O Diyos, dahil walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Tunay na ikaw ang aming Diyos na dakilang manggagamot. Kaya po, Panginoon, sa iyo kami dumudulog sa mga sandaling ito. Hipuin niyo po, O Diyos, ang bawat isa na may karamdaman at igawad ang ganap na kagalingan. Sa mga anak mo, Panginoon, sa mga pamilya, sa mga magulang na may mga pinagdadaanan, ito man ay finansyal, ito man ay mga bagay na kailangang pagdesisyonan, ito man ay mga problema na hindi sila handa. Sa iyo namin, O Diyos, ipinagkakatiwala ang bawat isa. Bigyan mo sila, O Diyos, ng lubos na karunungan, lubos na katalinuhan mula sa iyo, pananalig at pagtitiwala. At nawa, Panginoon, patuloy na makita nila na ang kamay mo ay gumagawa at kumikilos upang tugunan ang lahat ng mga pangangailangan ito. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng aming mga pagkukulang, ikaw pa rin ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanpaman. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtuturo sa amin, na sa patuloy naming pagharap sa pandemic na ito, marami kami mga bagay ang natututuhan. Maraming mga bagay ang nagagawa namin. Maraming mga bagay ang aming naiisa-isip upang matugunan ang maraming mga bagay na kailangan namin sa araw-araw. Patuloy po naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming mga nurses, ang aming mga kapulisan, ang aming mga doctors, ang aming mga frontliners, Panginoon, sa patuloy na pagsugpo at paggawaan ng mga health protocols upang mapabilis
ang sama-sama naming pagsugpo sa virus na ito. Hiniling namin, Panginoon, iyong kahabagan, ang iyong kapangyarihan. Ang buong mundo po, Panginoon, ay lukuban mo ng iyong kapangyarihan at pawiin sa iyong kalooban, sangayon sa iyong kalooban, sa iyong kapanahunan, sa iyong kahabagan at kapangyarihan, ang pandemic na ito, Panginoon. At nawa sa patuloy naming pagharap sa new normal, patuloy na maging disiplinado ang bawat isa sa amin. At patuloy na magtiwala kami sa iisang Diyos at wala nang iba kundi ang aming Panginoong kinakilala. Salamat, Panginoon, na kahit ang pandemic nito ay hindi mapipigilan ang paglapit namin sa inyo. Ang patuloy na pagpapakain namin sa aming spiritual life sa pamamagitan ng mga creative ways katulad dito, Panginoon, na ipinaiisip mo sa bawat isa sa amin upang ang bawat isa ay maging matatag at patuloy na lumago sa aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Ganon din po, Panginoon, salamat din sa aming ibang department tulad ng Department of Education na binibigyan mo ng kakayahan upang pag-aralan ng husto ang mga bagay-bagay kaugnay sa pagbubukas muli ng klase ng mga bata. Salamat, O Diyos, at muling na re-schedule ang pagbubukas nito sa October 5 upang lalong mapaghandaan ang nasabing pag-aaral ng mga bata. Sa mga anak mo, Panginoon, na still nagsisecure ng mga gadget upang mapaayos ang kanilang pag-aaral, tulungan mo sila, at sa mga taong may kakayahan, nawa, Panginoon, sila ay maging blessing din sa maraming nangangailangan. Sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang bawat pamilya na aming kinabibilangan, ang mga kabuhayan, ang mga pananalapi ng bawat isa, maging ang mga maliliit na mga batang nagsisilaki na walang kamalayan, Panginoon, sa mga nagaganap sa paligid. Ingatan mo sila at pagpalain. Ganon din naman, Panginoon, ang iglesyang ito na aming kinabibilangan mula po sa aming chairperson hanggang sa bawat kaanib nito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng mga gawaing naudlot dahil, Panginoon, sa pandemic. Ganon pa man, salamat at patuloy na nagpapatuloy kami upang manalig sa iyo. Pagpalain niyo, O Diyos, ang aming barangay o ang bawat barangay, maging ang bawat opisyalis nito, ang aming bansa, ang aming Pangulo, at ang buong mundo, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala. Salamat na kapag ikaw ang aming kilalanin na aming Panginoon, tunay, Panginoon, ang lahat ay makakamta namin. Sang-ayon sa iyong kalooban at kapanahunan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming nihiling sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Hunas, chapter 1, verses 1 to 17. Pinagtaguan ni Hunas si Yahweh. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Hunas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Hunas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamentong para gumaan ang kanilang sasakyan. Samantala, si Hunas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Ano nagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Hunas. Kaya't siya'y kinausap nila, "Sabihin mo sa amin kung ano ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo?" Sumagot si Hunas, "Ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa." Sinabi ni Hunas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakinig, kaya sinabi niya kay Hunas, "Napakalaking kasalanan ang ginawa mo." Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Hunas, "Ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat?" "Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo," sagot niya. Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, "Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito." Pagkasabi nito, binuhat nila si Hunas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh.
kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Sa talatang 3 ng Jonas, chapter 3, ganito ang sinasabi, nagpunta nga si Jonas sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito, aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa ng kanyang banal na salita.
Muli po ay magandang umaga sa bawat isa sa atin. Ang mensahe ng Panginoon ay atin pong hinango mula sa aklat ni Jonah o sa aklat ni Jonas, chapter 1 at iba pa pong mga talata. Subalit ang message po nito ay nasa buong aklat na rin po ng aklat ni Jonah. At ito po ay ating pinamagatang taka sunod. Sa dalawang salitang takas o tumakas at sumunod. Atin lang pong isamarais ng konti at alamin, kilalanin kung sino po si Jonah. Pero bago po yon, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, narito po ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Buksan mo nawa ang aming pangunawa, ang mga mata ng aming pananampalataya at ang aming mga pandinig. At pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat salita na mamamutawi sa bibig ng iyong lingkod. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. Si Jonah ay anak ni Amitay. At sila po ay naninirahan sa lugar na tinatawag na Gath-Hepher. Ang pangalang Jonah ay nangangahulugan ng dove o kaya kalapati. Si Jonah ay nabuhay noong ika-8 siglo or 8th century BC na kung saan siya ay nagministeryo doon sa Northern Kingdom na Israel. Sa pamamahala o sa panahon ng pamamahala ni Haring Jeroboam II noong taong 792 hanggang 753 BC. Ang kasamaan actually ng siyudad ng Ninive ay narito po. Ang mga taga Ninive ay mayabang. Ang mga taga Ninive ay mga sakim. Meron din silang kasamaang brutality at adultery. Ang Ninive ay matatagpuan po ito, sabi, sa Tigris River. Siya na kapital ng Assyria. At ito po ay, ang layo nito ay 500 miles mula sa Gath-Hepher na kung saan doon naninirahan si Jonah. Si Jonah ay inutusan ng Diyos na si Yahweh na magpunta sa Ninive, isang malaking lungsod. Kaya lang, sa halip na siya ay magtungo sa Ninive, siya ay nagplanong takasan ang Diyos. Nagpunta siya sa Joppa, isang pier na non-Israelite. Ito po ay west of Jerusalem, 50 miles southwest of Gath-Hepher naman. Bumili siya ng ticket. Siya po ay sumakay ng barko patungong Tarshish. Ang Tarshish po ay southeast coast naman ng Spain. So medyo may kalayuan doon sa Ninive at sa lugar ni Jonah. Nang sila ay nasa laot na, ang Diyos ay nagpadala ng malakas na bagyo na halos malunod ang barko. Siguro po sa mga magdaragat o sa mga seaman na maaring nakaranas ng ganitong sakuna o pangyayari ay maintindihan nila ang nararanasan ni Jonah at ng mga tripulante nung panahong yon. Kahit na mahusay at sanay na sa paglalakbay sa karagatan ang mga tripulante o mga mariners o mga sailors, nung panahong yun, sila ay nahirapan. Sabi ho ng ancient Middle East, ang mga Phoenicians daw po ang pangunahing tripulante o mariners nung panahong yon. At dahil sa tindi ng bagyo, malakas ang bagyo, hindi natin alam kung anong signal yon, malakas ang hangin at lumalaki ang mga alon, sila ay natakot sa mga sandaling iyon, which is normal.
Normal na kapag ikaw ay inabot ng bagyo sa karagatan, gaano ka man katapang, gaano ka man kahusay, lumangoy, ikaw ay makakaramdam ng matinding takot. Sa kanilang mga takot, humingi sila ng tulong sa kanilang mga Diyos. Ibig sabihin, yung mga nakasakay doon sa barkong yon, mga tripulante, ay may kanya-kanya silang mga Diyos na sinasamba. Kaya nung time na yon, sila po ay tumawag sa kanilang mga Diyos. Inihulog ng mga tripulante ang mga kargamento nito sa dagat sa pag-aakalang gumaan at makatulong ito sa barko na huwag lumubog. Sa kaganapang ito, si Jonah ay masarap at mahimbing ang tulog doon sa bandang ibaba. Siya po ay nakita ng kapitan. Kaya siya ay ginising at sinabihang, manalangin ka sa iyong Diyos at baka naman kaawaan at maligtas tayo sa kapahamakan at kamatayan. Sumunod na hakbang naman ang ginawa ng mga tripulante ay nagkaroon po sila ng palabunutan o tinatawag nating drawlats para malaman kung sino ang dahilan ng mga pangyayari, bakit biglang nagkaroon ng malakas na bagyo, lumakay ang mga alon at halos sila ilulubog. Nagkataon naman na sa kanilang pagpalabunutan, ang pangalan ni Jonah ay nabunot. Kaya kanila itong kinausap at kanilang inalam kung saan siya galing, kung sino siya. At sa tagpong iyon, si Jonah po ay nagpakilala. Sabi niya, siya ay isang Hebreyo na sumasamba kay Yahweh, ang Diyos na lumikha ng kalangitan, ng dagat, at ng lupa. Sinabi rin niya na kanyang tinakasan ng Diyos. Sa sinabi niya, ang mga nakarinig ay nagkaroon ng takot at kanilang sinabi sa kanya, ang ginawa mo ay napakalaking kasalanan. At nung time na yon ay lalo pang lumakas ang bagyo. Sa ganitong yugto, kanilang tinanong si Jonah kung ano ang kanilang dapat gawin sa kanya upang pumayapa ang karagatan. Dito, kanyang sinabi sa kanila na siya ay hagis sa dagat upang ito ay pumayapa sapagkat alam ni Jonah na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malakas na bagyo. Marahil sa awa ng mga tripulante at ng mga taong nakasakay sa barko kay Jonah, bago nila gawin ang paghahagis sa kanya, sinika pa rin ng mga tripulante na itabi ang barko, kaya lang sa tindi at lalo pang lumakas ang bagyo, medyo hindi nila nagawa. Pero bago nila gawin, ito ho sa talatang 14, gusto ko pong basahin, ito yung panalangin, no? Yahweh, sabi nila, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan nito. Mukhang kasalanan pa ni Yahweh. Binuhat nila si Jonah at inihagis siya sa dagat. At kaagad-agad namang ang dagat ay pumayapa. Sa ganitong yugto na naman ang pangyayari, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh at nag-alay pa ng handog at nangako na maglilingkod sa Kanya. Nagpadala naman si Yahweh ng dambuhalang isda upang lamunin si Jonah. Ang kwentong ito ni Jonah ay para sa mga bata, ay isa ito sa mga paboritong Bible story. Kaya nga po, sa umagang ito, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon ay taka-sunod, takas-sunod. Sa ginawa ni Jonah, na di pagsunod at pagtakas, paglayo, ito ay maling akala. Sa kanyang pagtakas, pagsakay sa barko, akala niya ay nakalayo na siya at nakatakas na sa Panginoon. Tila hindi type ni Jonah ang pinag-uutos sa kanya ni Yahweh. Kaya siya ay tumakas. Di niya type o gustong maligtas ang mga Ninevites.
Mukhang exclusivist siya. Tila ang kanyang pananaw o pagkakilala kay Yahweh at ang kanyang pag-aalam na si Yahweh ay compassionate lamang sa kanila na bansang pinili. Nakalimutan ni Jonah na ang Diyos na si Yahweh ay Diyos ng lahat na siyang malinaw sa aklat ni Jonah. Sa aklat ni Jonah, ipinakikita that God is free and He can never be bound by any human misconceptions. Hindi tinigilan ni Yahweh si Jonah sa kanyang pagtakas hanggang siya ay sumunod. Makikita natin ang negative attitude ni Jonah. Bagamat sa bandang huli at sa pangalawang pagkakataon na siya ay kinausap ni Yahweh, siya ay sumunod na. Sa iniutos sa kanya ni Yahweh na mangaral sa Ninive, na si Yahweh ang Diyos ng lahat, na hindi maaaring limitahan ng isang bansa, ni hindi maaaring limitahan ng tao o lugar man o anumang sitwasyon o pangyayari. Ang Diyos na si Yahweh ay universal God, the God of heaven and earth, the God who created the world that we live in, Diyos ng buong daigdig. Sa kanyang pagtakas, tila walang pagmamahal sa kalagayang spiritual ng kanyang kapwa itong si Jonah. Tayo ba ay mga Jonah sa panahon ng pandemic? Saan kaya ang Ninive natin sa ating panahong ito? Naranasan naman natin, narinig na ba natin na tayo ay utusan ni Yahweh upang magpunta sa Ninive upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat nakaabot na sa kaalaman ni Yahweh ang kasamaan ng Ninive. Saan kaya ang Ninive natin sa mga panahong ito? Ito kaya ay sa loob ng ating mga tahanan, mga members ng ating pamilya na ang kanilang mga ginagawang kasamaan, kasakiman, kasalanan ay umabot na sa paningin ng ating Diyos. Kaya naman tayo ay inuutusan na ipahayag sa kanila ang pagbabago upang ang parusa ng Diyos ay hindi dumating sa kanila. Ano ang magiging tugon natin? O ano ang nagiging tugon natin? Tatakas din ba tayo? Sasakay din ba tayo ng bus, tricycle, barko upang lumayo at huwag na nating marinig ang patuloy na pag-uutos sa atin ng Panginoon? Tayo kaya ay patay malisya, deadma, bahala na sila sa kanilang mga buhay. Anyway, malalaki na sila. Naranasan ni Jonah ang kahabagan, ang kadakilaan at kapangyarihan ni Yahweh. Maging ng mga tao sa barko, ipinakita sa kanila ni Yahweh na siya ang Diyos ng kalikasan at kaligtasan. Naranasan ni Jonah ang kamay ni Yahweh na patuloy na gumagawa at kumikilos, hindi lamang sa kanyang buhay at negative attitude, kundi maging sa mga taga-Ninive, na nang sila ay magsisi, nang sila ay nag-ayuno mula sa pinakahari hanggang sa bawat mamamayan, ang kaligtasan mula sa kaparusahan dahil sa kanilang mga kasamaan at kasalanan ay kanilang nakamtan. Na siyang ikinasama ng loob ni Jonah, pati ang pagpatay ni Yahweh sa punong madahon na sa pamamagitan ng uod siya ay nagalit. Sa pagsunod ni Jonah, ang mga taga-Ninive ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan, bagamat hindi ito naging kalugod-lugod sa kanya at ang dahilan ng kanyang pagkagalit. Sa ating pagsunod, mga kapatid kay Yahweh, ang mga mahal natin sa buhay, kapitbahay, kaibigan, kaaway, ay makakaranas din ng kahabagan ng Diyos. Maranasan din nila ang kaniyang pagmamahal at kapatawaran.
Tayo ang mga Jonah sa ating panahon na tinatawag ng Panginoon. May nais siyang ipagawa na pilit nating iniiwasan, pilit nating dinededma hanggang ngayon, pilit tayong patay malisya, may mga detalyeng o mga delaying tactics po tayo. Huwag lamang nating sundin ang ipinagagawa sa atin ng Diyos sa ating panahon. Katulad ni Jonah, hindi rin siya nakalayo. Hindi rin siya nakatakas sa Diyos sapagkat may misyon siya na dapat gawin. Ang bawat isa sa atin na may Kristo sa puso ay mga misyonero at misyonera at may nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Si Yahweh ay patuloy na nag-uutos sa atin. Ang tanong, nakahanda ba tayong tumakas? Nakahanda ba tayong umiwas? O tayo ay ready na sumunod? Tiyak na sa ating pagsunod, maraming gagawin ng Diyos upang maipahayag ang kanyang habag at pagmamahal sa lahat ng tao. Tara, mga kapatid, mga nanay, mga tatay, kuya at ate, mga anak, kapit kamay tayo at sumunod sa paglilingkod sa Panginoon. Saan man ito at anuman ito, sa ating mga pagsunod, sumaatin ang kanyang pagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Banal na Espiritu Santo. Amen. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang tayo'y makasumpong ng buhay at kasaganaan. Kaya naman, tayo'y tinatawagan na ihandog din ang ating mga sarili at lahat ng ating tinatangkilik sa Panginoon na siyang tanda ng ating pag-ibig sa Kanya. Tayo'y manalangin. Salamat, Ama, sa kaloob na ito. Nawa ito ay magamit para sa kalalago ng iyong iglesia. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat. Amen at amen. Okay, mga kapatid, good morning po. At ngayon ay nasa panahon tayo ng pahayag, kaugnay po ng ating mga gawain at mga pagbati din sa mga kapatid natin na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa loob ng linggong ito. Tayo po ay nagkapasalamat sapagkat 3 sa mga kapatid natin ang magdiriwang ng kanilang kaarawan within this week. Una po, ang kapatid na Erlinda Porto sa August 16. At sa August 20 naman, ang batang si Amir Cesar Alberto. At sa 21 ay si John Ruel Comandante. Salamat sa Panginoon sapagkat sila ay binigyan ng panibagong taon sa kanilang buhay. Kaya nakikipagdiwang tayo at nakikigalak tayo sa kanilang kaarawan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at nawa patuloy niyong maranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. At sa biyaya po ng Panginoon, sa darating na September 13, tayo po ay magdiriwang ng ating ika-21st Church Anniversary. Sana nga po ay ating patuloy na ipanalangin na matapos na po itong pandemic na ito upang tayo po bilang Iglesia ng Diyos dito sa Dako ng Sulukan, tayo po ay sama-samang magbunyi. Tayo ay sama-samang magdiwang ng 21st Church Anniversary
Ang katapatan ng Panginoon at kabutihan ng Diyos ay sumaatin. Purihin po ang Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin ng pagtatalaga. Salamat po, O Diyos, sapagkat pinangunahan niyo ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, at aming nadama ang iyong presensya sa aming kaligitnaan. Salamat sa iyong mga salita na aming tinunghayan at pinagbuli-bulayan. Salamat na sa panahon o sa buwan ng August ay ipinagdiriwang namin ang buwan ng misyon na kung saan ang bawat isa sa amin ay mga misyonero at misyonera. Salamat din sa buhay ni Jonah, ni Jonas, na kung saan nung una siya ay tumanggi, tumakas nung siya ay iyong inutusan na magtungo sa Ninive upang pangaralan ang mga tao doon. Salamat po, O Diyos, na sa bandang huli sa iyong biyaya pa rin at sa iyong kalooban siya ay sumunod at ang mga tao o mga Ninevites ay naligtas mula sa iyong kaparusahan. Kami man, Panginoon, ay patuloy mong tinatawag. Patuloy mong inaatasan, inuutusan at meron kang pinagagawa sa amin. Marahil kami ay nagpapatumpik-tumpik. Marahil kami ay dedma, patay malisya, nagbingi-bingihan, nagbisi-bisihan. Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon kami ng spiritual discernment. At sa iyong kalooban ay masunod namin. Nawa sa mga dako na aming kinaroroonan madalas, maging misyonero at misyonera kami, Panginoon. Nawa ang kaligtasan na aming natamo ay aming maibahagi sa mga wala pa nito. Salamat po, O Diyos. Tunay na ikaw ang Diyos na dakila. Tunay, Panginoon, na ang aming pananambahan ay matatapos. Subalit, ang aming paglilingkod ay magpapatuloy. Kaya, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lingkod, ipagkaloob mo po sa bawat isa amin ang iyong bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.